Engineer, magkano magpatayo ng bahay ngayong 2025? Sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano magbigay ng presyo gamit ang rough estimate. Ang rough estimate ay isang mabilis na paraan upang matukoy ang posibleng gastos sa pagpapatayo ng bahay gamit ang cost per square meters. Bagamat hindi ito eksaktong computation, nagbibigay ito ng baseline cost upang makapagplano ng budget. Ang rough estimate ay kadalasang batay sa presyo ng mga nakaraang projects, kasalukuyang market trends at location ng construction site. Kung kailangan ng mas tiyak na costing, mas mainam na gumamit ng detailed estimate upang maiwasan ang under-budgeting o overspending. Ginagamit ito ng mga contractor at engineers para sa mabilisang budget assessment batay sa presyo ng nakaraang mga projects o kinukumpara nila ang mga project cost per square meter ng similar projects na natapos na nila. Kasama rin dito ang market trends, sinusuri ang kasalukuyang presyo ng materyales at labor. Yung project location, mas mataas ang construction cost sa mga urban areas kaysa sa probinsya. Bagamat nagbibigay ito ng general idea sa total project cost, hindi nito isinasaalang-alang ang specific materials, design details at special requirements ng isang project. Ang rough estimate ay hindi eksaktong computation, ngunit ito ay isang helpful reference point upang malaman kung magkano ang kailangang ihanda ng magpapagawa ng bahay. Maaaring magbago ang actual na gastos depende sa mga iba't ibang points. Isa na dito ang project location. Mas mahal ang construction sa Metro Manila kaysa sa provincial areas. Design complexity. Ang mas detalyado at interactive na design ay nangangailangan ng mas maraming materyales at mas mataas na labor cost. Material quality. Ang premium at imported na materyales ay mas mahal kumpara sa mga alternatives na napibili sa local area. Labor cost. Depende sa skill level ng mga trabahador at kanilang professional fees. Market fluctuations. Ang presyo ng semento, bakal at kahoy ay maaaring magbago at any point of time. Bagamat may price variations, ang rough estimate ay isang practical starting point para sa budget planning. May mga level of finish at estimated cost per square meter ang rough estimate. Depende sa finish ng bahay, nag-iiba ang construction cost per square meter. Bibigyan ko kayo ng iba't ibang level of finish at prepresyohan natin ang mga to. Ang una dito ay bare finish. Ito ay basic construction na may structural integrity, ngunit walang finishing touches. Ang flooring ng ganitong finish ay plain cement lang. Wala pang tiles. Ang pader naman ay may skim coat na pero wala pa siyang paint. Ang bubong naman o yung roof, meron siyang corrugated GI sheets pero wala siyang insulation. Yung mga doors and windows naman, aluminum jalousie windows. Sa ceiling naman ay exposed trusses lang o kumbaga wala pa siyang suspended na ceiling. Ang bathroom niya ay basic toilet bowl at may lavatory na rin. Ang pangalawa naman ay standard finish. Ito ay nagre-range ng 22,000 to 30,000 per square meter. Ito ang common residential finish na may basic aesthetic appeal at functional features. Ang materials nito sa flooring, may basic ceramic tiles na siya na 60 by 60. Yung pader naman ay may painted skim coat na. Yung bubong naman ay may GI sheets pero may insulation na. Yung windows and doors, aluminum sliding windows na siya. Tapos flush doors na yung gamit dun sa pinto. Yung ceiling naman, may hardy flex or gypsum board na nakalagay. Sa bathroom naman, may basic wall tiles na siya, may flush toilet at may simple shower set. Ang pangatlo ay semi-luxury finish. Nagre-range ito ng 32,000 to 45,000 per square meters. Ito ay para sa mga higher end na bahay. May mas magandang aesthetics at mas durable na materyales. Ang mga materyales nito ay sa flooring, may porcelain or granite tiles na siya. Yung pader naman, may painted walls with accent cladding na. Yung sa roofing naman, may pre-painted GI roofing na or clay tiles. Yung windows indoors, sabihin na natin may UPVC windows na siya at solid wood doors. Sa ceiling nito, may gypsum board na with cove lighting at yung bathroom niya, may premium wall and floor tiles na. At yung glass shower enclosure. Medyo social na to mga kaibigan. Ito naman yung luxury finish. 50,000 plus ang per square meter nito. Para sa high-end homes, may premium materials at eleganting finishes na ito. Yung mga materials nito ay kumbaga sa flooring may marble, granite or engineered wood na. At yung walls naman, decorative cladding, yung stones, wood or glass, at meron ding panels na nakalagay na sa pader.
Yung roofing niya ay Spanish tiles or may slate roofing na. Yung windows indoors naman niya ay may tempered glass windows na at solid na hardwood doors. Yung sa ceiling niya ay may high-end gypsum board designs with LED lightings na siya. Yung bathroom niya ay may luxury bathtubs at rain showers, including some jacuzzi options kung gusto nyong mag-jacuzzi. And yun ang mga level of finishes na pwede natin i-consider for the rough estimate. Ngayon, pagkumparahin natin yung rough estimate at detailed estimate. Kung gusto mo ng mas accurate na costing, mas mainam ang detailed estimate kaysa sa rough estimate. Ang rough estimate kasi ay approximate cost lang siya based on past projects and average cost per square meters. Ang detailed estimate naman, actual computation yan ng bawat materyales, labor cost at specific project requirements. Ano ang kailangan para makagawa ng detailed estimate? Para makuha ang detailed estimate, kailangan nating magkaroon ng approved architectural plans. Ito ay para malaman natin ang mga eksaktong sukat, layout at design ng bahay. Yung structural, electrical, and plumbing plans as well para masiguradong kumpleto ang costing at maiwasan ang hidden expenses. Kailangan din natin ng bill of quantities. Ito ay listahan ng mga materyales kasama ang unit cost at total cost. Yung labor cost computation, kasama rito ang professional fees, yung daily wages at estimated work duration. At syempre kailangan din natin ng supplier quotations para sa updated pricing ng construction materials. May mga ibibigay akong tips para sa pagpapagawa nyo ng bahay. Magtabi ka ng 10 to 20% dahil laging may unexpected expenses during construction. Siguraduhin ang tamang project management upang maiwasan ang delays at dagdag gastos. Piliin din ang tamang level of finish, depende sa budget at long-term goals. Dahil ang rough estimate ay nakabase sa historical project cost, mas nagiging realistic ang pagtataya ng budget, ngunit kung gusto mo ng mas accurate at reliable na costing, mas mainam na magpagawa ka ng detailed estimate gamit ang tamang plano, materyales, at labor cost computation. Yun lamang po, Engineer Warlow. Maraming salamat po.